Ngayon, pakiusap hilingin sa lalaking ikakasal, na isuot ang singsing sa babaeng ikakasal. Alas 12 ang usapan, bakit wala pa siya rito? Tigil. Sandali lang. Walang hiya ka, buntis mo ang isang babae, at hindi ka man lang nagpapanagot. Sino ka ba talaga? Hindi kita kilala. May hustisya pa ba? Mandurugas ito ng pera at damdamin. Ngayon naman, magpapakasal siya sa ibang babae. Paano ako mabubuhay ng ganito? Naku naman, ang galing ng pagkakagawa. Sulit ang perang ito, talaga nga. Gagaw ka, hindi ko. Somching, anong ginagawa mo? Walang hiya ka. Nang ahas kang lokohin ako. Ngayon, ipapawalang bisa ko ang kasunduan. Kanselahin ang kasunduan. Hindi, nasabi ko na ito. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Walang hiya ka. Noong tayo pa, mahal ang tawag mo sa kanya. Ngayon siya na. CJ, kung hindi mo ako kilala, ang anak ko, kaya ngayon, pawawalan ko na. Hindi ka pa tapos magsalita. Bakit ka aalis? Malinaw na ang lahat. Ching-ching, makinig ka. Tama na. Kalbo kang hayop ka. Akala mo mapipilitan ang magulang ko. Magpapakasal ako. Ngayon, hindi ako magpapakasal. At yun ang desisyon ko. Ako, Songqing. Ngayon, kanselahin ko ang kasunduan sa kanya. May pinapalit ka sa akin. Traidor ka, huwag kang tatakbo. Hintayin mo ako. Babaeng duwag, tumigil ka, baliw. Huminto ka ngayon din. Huwag kang tatakbo. Para sa akin, huminto ka. Nang ahas kang Sino ka ba talaga? Kilala kita. Sino ka ba? Kilala kita. Hoy, hiha. Huwag mong akalaing dahil sa pelo ka, hindi kita makikilala. Totoong buhok ito. Siyempre tutu. Akala mo katulad kita, kalbo? Hindi, talagang hindi. Nakita kong mabuti, ang magandang babaeng. Tumakbo mula doon. Saan ka nakatingin? Bastos ka. Ikaw, Ano, ako? ako. Ano, ako? Tama na yan. Huwag kang masyadong bastos. Anong tama na? Kalbong to, manyak, nandito ka nang walang dahilan, tapos ganyan ang bungad mo. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ka alis, sasampalin kita. Ikaw. Hintayin mo ako. Hindi kita tatantanan. Kuya, nakatakas yung gago. Umalis na siya. Sinabi ko na sa'yo, na huwag nang gawin yon, ganitong klaseng bagay. Kung hindi ako dumaan ngayon, yang kalbong yan, nahuli na sana kita. Alam mo ang kahinat na. Naku, kuya. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Hindi naman para kay Ranran. Para makalikom ng pambayad sa ospital. Wala akong magawa. Ngayon, may nakita akong solusyon. Hongyu. Kuya, natanggap ka sa Hongyu. Ang pinakamagandang kumpanya sa high-check. Hongyu, di ba? Siyempre. Assistant ng presidente ng Hongyu. Ang buwan ng sahod. 5,000. 50,000. 50,000. Ang mga gastusin sa ospital ng pamangkin ko. Ako ang bahala. Kuya, nag-hire pa ba sila dyan? Gusto ko ring mag-apply. Ikaw. Hindi. Bakit? Katulad kita, pareho tayong honor graduates. Nakalagay sa anunsyo. Lalaki lang ang hinahanap na assistant. Lola, Professor Kai, ang apo ko, allergic siya sa babae. At may problema sa pagkahil. Magagamot pa kaya siya? Ginoong Joe, lahat ng indicators, ayos naman ang lahat. Sa aking limitadong kaalaman. Talagang, di ko alam kung paano aayusin to. Ano, ibig mong sabihin, hindi ito magagamot? Naku, di ka pwedeng humawak ng babae. Kung ganun, ang kanang zoo, sa bawat henerasyon, hanggang sayo, matatapos na ang lahi natin. Lola, sa teknolohiyang advanced ngayon, ang apo ninyo, di naman kailangang, ako pa ang gumawa nito. Anong kalokohan yan? Sasampalin kita, walang hiya. Hoy! Sige, naiintindihan ko na. Lola, may trabaho pa ako sa kumpanya. Mauna na muna ako. Kung di ito gagamotin, bumalik ka rito. Umuwi ka, naku po. Pasok.
Magandang araw, Ginoong. Ako ang bagong assistant ng presidente. Wen Han. Ang delikado mo. Ikaw ay talagang isang lalaki. Kung ipapasa sa akin, gagawin ko ito. Di pwede yan. Kuya, okay ka lang. Kuya, ganyan na kalagayan mo. Makakapagtrabaho ka pa sa Siyempre hindi. Pero ang gastos sa gamutan ni Ranran, di ko kayang mawalan ng trabaho. Kaya, habang nasa ospital ako, trabaho ng presidential assistant, ikaw ang papalit sa akin. Ako. Siyempre, sigurado yan. Maganda ang resume mo. Pero, sa height mo, 178 ang kailangan. 2 souls. Hindi, 3 souls. At yung pagka-curve, ganyan na yun. Ang nilagay mo, medyo sobra. Sa tingin ko ang Hong malaking kumpanya, ang hiring requirements, di dapat base sa height. Tama ka dyan. Sige, samahan mo ako sa conference room. Okay lang po ba, Director Zhu? Teka. Ang dibdib mo. Ang iyong dibdib. Bakit ang laki nito? Tapos na. Unang araw pa lang sa trabaho, nahuli na ako. Papatayin ako ng kuya ko. Hindi ka naman siguro. Mahilig ka sa fitness, di ba? Ang ganda ng pagkakatog ng pectoral mo. At ang liit-liit ng bewang mo. Natural na pangangatawan pang fitness. Hinampas pa niya ang dibdib ko. Hinampas ang para sa trabahong ito. Kailangan kong tiisin. Siyempre naman, 25 taon lang ako. Edad, 25. 20 taon na akong nag-fitness. Isang batikang fitness enthusiast. Sa pangangatawan mong ito, pwede ka pang maging bodyguard. Hindi masama ang sahod ng isang tao. 2 trabaho, sulit ang pagod. Kapitalista. Ang ibig kong sabihin, simula ngayon, ang kumpanya na ang tahanan ko. Sige, Zeu, ang mga dokumentong ito, kailangan ng pirma mo kaagad. Paumanhin, Zeu, hindi ko sinasadyang mahawakan kayo. kunin mo agad ang gamot ko. Opo, Zeu. Zeu, ayos lang po ba kayo? Gusto niyong dalhin kayo sa ospital? Ay naku, unang araw sa trabaho at napatay ko ang boss. Tulong. Halik. Naku naman, Zeu, hindi maganda ito. Saklolo. Zeu. Ginoong Zhao, okay ka lang, gising na. Ano nang gagawin ko? Kakadating lang ng 50 kong sweldo. Sana hindi ito masaya. Kalimutan mo na, magkunwari tayong buhay na kabat. Kung gigisingin ko siya, makakakuha ako. Bonus bilang tagapagligtas. Malapit na ang promosyon at aumento. Malapit na ito. Yung pakiramdam sa labi, bakit pamilyar ito? Nadroga ka rin ba? Hindi ko alam. Pero ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Imposible ito. Bakit hindi ako allergic sa'yo? Saka, nung panahon na yun, yun pa rin iniisip. Ginoong Zeu, nagising ka rin. Akala ko kakakuha lang sa trabaho. Mawawalan na agad ako. Kanina, ikaw, hinalikan mo ako, di ba? Ako, ito.
Hindi niya iisipin na ako yun, tapos tatanggalin ako. Huwag kang mag-alala. Ako'y direts, tuwid na parang bakal. Ikaw, safe ito. Tayo dati. Nagkita na ba tayo dati? Ginoong Zhu, nagbibiro ka. Isang hamak na tao tulad ko. Paano kita nakilala noon? Huwag, sandali. Parang may pakiramdam ako na nagkita na tayo dati. Sa Zuyanli na ito, hindi kami magkasundo. Bakit ako pinaghihinalaan niya? Ginoong Zhao, dumating na ang gamot. Anong gamot ang iniinom mo? Nang magsimula ka rito, walang nagsabi sa'yo? May allergy si Ginoong Zhao sa babae, kaya lahat ng babaeng empleyado, lumalayo sa kanya. Allergy sa babae. Bakit pareho sila ni Ranran? May allergy sa babae. Kaya, nawalan siya ng malay, dahil lang sa'yo, hinawakan mo ang kamay niya. Paumanhin, Ginoong Zhao, hindi ko na ulitin, huwag mo akong paalisin. Sige, ayos na ngayon. Pwede na nating paalisin siya. Mabait pala si Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Yung allergy mo sa babae, kailan pa yan? Likas ba yan? Hindi ko mahawaw ka nanay ko, noong bata pa ako. Sa bawat atake, tinitiis ko na lang, nakatitig ng may pangarap, hindi ko sa kayang yakapin. Nakakalungkot talaga. Pero kapag si Ranran ang inaatake, kaya ko siyang hawakan. Teka, may mali dito. May allergy siya sa babae, bakit hindi sa akin? Kanina pa. May bulong-bulong ka. Ah, hindi. Pero Ginoong Zhao, may itatanong sana ako. Ngunit, Ginoong Zhao, may itatanong ako sa'yo. Allergic ka ba sa lahat ng babae? Totoo ba iyon? Bakit mo na itanong yan? Nako, Kuya Yanli, kapag inatake ka, bakit hindi mo sinasabi sa iba? Nag-aalala silang lahat. Sabihin mo ng direkta. Kapag nagkaroon ng reaksyon, tatawag ako ng ambulansya. Ayon kay Lola Joe, sa kanyang kaarawan, gusto niyang tayong dalawa, ang magpunta roon. Pwede nating pag-usapan ang pagsasama ng Joe family at aming Shen family tungkol ito sa kasal. Ang Shen family, ang mayamang Shen family. Siyempre, sa buong Haicheng, iilan lang ang Shen families. Hindi ba ito ang hamak kong ama, ang amang nagkaanak sa kabit? Si Shen Yi, di ba? Wugilan, pamilya ito ng tatay ko. Anong karapatan mong paalisin? Ano, patay na ang ina mo? Ngayon, ako na ang babaeng puno ng Shen household. Sinabi na ng tatay, laging may problema sa inyong dalawa. Ayaw na niyang makisama sa inyo. Lumabas ka. Bilisan mo, Alice, ito ang tahanan ko. Ayaw naming dalawa ni Mama ang presensya mo. Sino ka? Bakit ka nandito sa opisina ni Kuya Yanli? Ako ang bagong assistant ni Izu. Binibining Shen. Tawagin niyo na lang akong Xia Uwe. Alice, nauuhaw ako. Kunin mo ako ng basong tubig. Assistant ako ni Izu, hindi ni binibining Shen. Ikaw. Kuya Yanli, tingnan mo siya. Anong tinitingnan mo? Tama naman siya. Tapos ka na? Kung tapos na, umalis ka na. Kuya Yanli, nagbago na ang isip mo, di ba? Dalhin mo ang mga gamit mo. Sabay tayong umalis. Ang lakas ng pabango mo. Hindi ako allergic, nahihirapan kaming huminga. At saka, pwede mo bang sabihin kay Lola? Ako, hindi kita pakakasalan. Ikaw. Ginoong Zhao, ganyan ka sa kanya. Hindi ka natatakot kay pamilya Shen. Minamaliit mo ako, o ang pamilya naming Joe. Ang simpleng pamilyang Shen. Ano yan? Di mo masasabing kapitalista. Ang tapang ng mga salita mo. Ginoong Zhao, maraming pera at kayabangan. Lola, maligayang kaarawan. Lola. Maligayang kaarawan. Kuya Yanli. Bitawan mo ako. Binibining Shen, allergic si Ginoong Zhao sa babae. Pinakamabuti, himatayin siya. Pinakamasama, mamatay siya. Gusto mo bang patayin si Ginoong Zhao? Lola, tingnan mo siya. Isang maliit na assistant. Ang lakas ng loob mong kausapin ako. Party ito. Ayusin mo mga tauhan. Di pwedeng tratuhin ng ganyan si Yi. Yan ang sinabi ni Assistant Wen. Yan mismo ang gusto kong sabihin. Lola. Ngayon ang kaarawan mo. Ayokong magkagulo. Tara na. Bakit?
Lola. Ginoong Zew, hinila mo ako palabas, para lang samahan ka sa Sifi. May problema ka? Hindi naman ako bata, bakit kailangan may kasama sa Sifi? Kung di kita hinayla palabas, naiwan ka sana doon, kay Yi at kay Lola, maa-take ka. Pwede bang maging mas matalino ka? Hoy! Saan ka pupunta? Ang CR ng mga lalaki, dito ang daan. Muntik ko nang makalimutan, lalaki na ako ngayon. Alaynan. Hindi ito ang unang beses na makasama si Boss Joe sa CV. Medyo kinakabahan ako. Anong nangyayari? Matanda ka na, nahihiya ka pa rin. Nahihiya ako. Okay lang. Seryosong boss ako. Hindi kita pagtatawanan. Boss Zew, bigla sumakit ang tiyan ko. Kung gusto mo, mauna ka na. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Anong problema? Hindi talaga pwedeng magkunwari na may sakit. Nako, itong si Assistant Wen, nakakainis talaga. Pag nakasal na ako kay Yanli, una kong gagawin, si Santilin siya. Ang pagiging lalaki ay komplikado. Sa tuwing kailangan, ilabas at isuot muli. Ang weird mo talaga, ang CR ng mga babae ito. Babae ka pala. Hindi ako, wala akong. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Bakit may itlog sa pantalon? O dalawa pa? Ang lambot ng balat mo. Babae ka talaga. Ikaw ang babae dito. Puro babae ang pamilya mo. Siyempre, babae naman talaga ako. Totoo nga. Nagsasalita lang ako. Naiintindihan ko na. Nagpapanggap kang lalak para malapitan siya, para maakit siya. Hindi ba? Anong pinagsasabi mo sa suot mo? Basta, naglagay ka pa ng pad sa loob para sa dignidad ng mga lalaki. Masama bang maglagay ng 2 itlog? Illegal yan. Ano ba ang sinasabi mo? Bumalik ka na agad. Gagawin ko na ngayon. Ilalabas ko ang totoo mong anyo. Umalis ka. Bitawan mo ako. Papuntahin mo ako. Bitawan mo ako. Hayaan mo ako. Bitawan. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Epektibo pala ito. Song King, anong ginagawa mo dito? Hintay. Kakausapin kita mamaya. Samahan mo ako agad. Bilisin mo. Xiaowen. Tapos ka na sa CR? Bakit ang tagal? Ganun lang. Ako. Hindi ko ginawa yun. Huminahon ka. May libreng medical check-up ang kumpanya. Libreng gamot din. Prostate mo. Magagamot yan. Salamat, Director Zew. Assistant Wen, mandaraya ka. Ikaw, mandarayang nagpapanggap na lalaki. Mandarayang nagkukunwari kang lalaki. Ngayon, Pagbabalat kayo bilang lalaki. Shen Yi. Mali ang nainom mong gamot o kaya expired na yung gamot. Anong nangyari sa'yo ngayong araw? Ganyan ka talaga, Miss Shen. Alam kong ayaw mo sa akin, pero hindi mo pwede. Siraan ako ng ganito. hindi si Kuya Yanli yan. Sinusumpa ko. Kakalabas ko lang sa CR ng babae. Nakita ko siya. Xiaowen. Anong nangyayari? Ako si Zhou Yanli. Sa tabi ko, hindi ito pinapayagan. Ang pagiging pihikan mo, hindi ka tanggap-tanggap. Itong si Zhou Yanli, nag-impyerno na naman. Ginoong Zew. Pasensya na, nagyaraya ako at na-dehydrate. Nahilo ako at napunta sa maling feast. Miss Shen, pasensya na ho. Tingnan mo, humingi siya ng tawad. Sinungaling ka. Ang galing mong magpanggap. Bakit kayo nagsisigawan? Birthday ko ngayon. Ang ingay nyo, nakakabingi. Nako, Lola. Hindi ako ang nagsimula. Si Wen na assistant ito. Mandurugis na nagpapanggap na lalaki. Nagbalak kayo bilang lalaki. Eksakto. Alam niyang mabuti. Allergic sa babae ang kapatid ko. Kaya nagpapanggap siyang lalaki. Para makalapit ng sadya. May tinatago siyang lihim na hindi masabi. Shen Yi.
Si Shen Qingshan ba? Ang nagpaloko sa'yo, dati mo nang sinabi. Allergic ako sa babae. Ngayon sasabihin mong, babae ang assistant ko, nilalapastangan mo ako. Ikaw ba ang may sakit o ako? Ganyan nga. Tingnan nyo, ayos lang si Ginoong Zhou. Yii, baka nagkakamali ka. Grabe talaga ang babaeng ito mula sa Shen. Pilit niyang sinasabi, babae ang gwapong binata. Ganyan nga, gusto yata niyang pakasalan si Director Zhao. Nababaliw na yata siya. Lahat ng tao kalaban na para sa kanya. Ikaw na sinungaling. Ngayon ipapakita ko, ang tunay mong pagkatao. Hoy, anong ginagawa mo? Ano nang ginagawa mo? Ano ba yan? Bitawan mo. Array, gusto mo talaga ng lalaki no? Baliw ka, hinihubaran mo pa. Ang plastic mo, nagbabala ako sa'yo, lumayo ka sa boyfriend ko. Hindi ba yan ang anak ng pamilyang Song? Anong ginagawa niya rito? Ano pa ba ang dahilan? Hindi mo ba siya narinig? Siya ba ang boyfriend ng gwapong iyon? Siya, boyfriend mo siya. Halatang babae siya. Swerte talaga siya sa babae. Naniniwala ka na ngayon? Shen Yi. Kapag may nakita kang lalaki, gusto mo agad lamandi, nababaliw ka sa mga lalaki. Binabalaan kita, kung babalik ka pa, mangharas sa boyfriend ko, gagawin kong hindi makukuha, ng pamilyang Song ang kontrata, ng pamilya ninyo. Plastic na landi talaga ang peg mo, nang hingi ka pa ng tulong sa labas, hintayin mong pagbayaran mo to ngayon. Shen Yi, Tatay, anong ibig mong sabihin? Tigilan mo ang kakasaksa. Wala akong anak na katulad mo. tatay, Binibining Song. Bata pa ang anak ko, hindi pa niya nauunawaan. Maging mapagpasensya po kayo. Huwag po sanang kansilahin ni Binibining Song ang aming order mula sa pamilyang Shen. sige. Ganito ang gagawin natin, pagsisihan ng anak mo, ang boyfriend ko. Papatawarin ko siya. CJ, normal lang yan. Paumanhin. Okay na yan. Walang problema. Kumusta ang acting ko kanina? Ang galing. Pero bakit? Bigla ka na lang tumulong sa akin. Para magpasalamat, sa pagtulong mong ay cancel ang kasal, at saka, pasalamatan din natin ang kapatid mo. Kuya ko. Pasensya na. Mainit. Anong nangyari sa binti mo? May nabali ba? Bakit ang laki ng pinagbago mo? Hindi mo pwedeng sabihin yan, ang katawan ng kapatid mo. Totoo pala. Ah. Kahit na ano pa, salamat sa ngayon. Walang problema, mahal. Hanggang sa muli, HMN. Ginoong Zhou, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Bakit hindi ako maaaring pumunta? Sa iyo naman ang hotel na ito. Mali ba ang nainom mong gamot? Ikaw at ang taong iyon, gaano na kayo katagal? Sino? Siyempre, si Song Ching. Anong ibig mong sabihin? Ikaw talaga, ang matalino. May iba ka pang babae? Hindi pa gaanong katagal. Ilang buwan o taon ba yan? Ginoong Zhou, personal na usapin ito. Huwag kang makialam sa buhay ko. Ito ang tinatawag na pagpapatunay. Sige, sabihin mo na, paano kayo nagkakilala? Gaano na kayo katagal? Ano ang nangyayari sa piging kayong isa lang akong empleyado, maliit lang ang trabaho ko, at kailangan kong gumawa ng love story para sa boss. Nakilala ko si King King noong isang araw ng malakas na snow, isang maaraw na umaga. Suot niya ang asul na bestida. Sa pagsikat ng araw, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Mahal ko, Mahal ko, King King. Hanhang. Sandali. Maaraw na araw na may snow? Magbestida. Anong panahon para sa'yo yan? Lalaki ako na straight. Nakalimutan ko na ang mga detalye. Gutom na ako. Kakain muna ako. Hindi pa ako tapos magtanong. Isang araw ng malakas na snow. Nakaasul na bestida, PFFE. Parang cosplay ni Wang Zhaojun. Hoy, waiter. Ipasa mo ito kay Ginoong Joe mamaya. Kapag tapos na ang lahat, may premyo para sa iyo. Si Miss Shen yan. Hoy, sandali. Anong nilagay mo dito? Ano ang nararamdaman mo? Ikaw. Ako ang personal na assistant ni Ginoong Zhou. Paano ito hindi ako makakaapekto? Binabalaan kita. Huwag kang maniwala sa nakita mo kanina. Humingi na ako ng paumanhin sa iyo. Ngunit ikaw ay isa lamang. Maliit na katulong. At ako ang magiging asawa ni Ginoong Joe. Kaya, mas mabuting huwag kang makialam sa hindi mo nauukol. Pinahintulutan kitang magnakaw. Hayaan kang magnakaw. Tatay, hindi ko ginawa iyon. Hindi ako ang kumuha ng mga bagay na iyon. Naglakas loob ka pang magtanggol.
Lumuhod ka sa bakura. Kung hindi mo aminin ang mga pagkakamali, wala kang karapatang kumain. Sino ang nagpahintulot sa iyong makialam? Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Shen. Ikaw, wala kang iba kundi isang batang ina ay patay na. Naririnig mo, bitawan mo ako. Maaari kitang pakawalan. Gumastos ng pera para mawala ang masamang kapalaran. Ayos na ngayon, hindi ba? Kaya't hiling ko sa iyo na matupad ang lahat ng iyong mga hiling. Saan galing ang malaking pera mo? Siyempre, dahil sa akin, matalinong utak. Ang daming baluktot na katwiran dito. Ginoong Zhao, sandali. Ginoong Zhao, uminom ka nito, mahal ito. Nasa. 1,015 sa itaas. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Maraming salamat, Assistant Wen. Nakakatuwa talaga ako. May nakita ka na namang pera. Wala nang mas masaya pa sa pagkatagpo ng pera. Ginoong Zhao, gusto mo bang umakyat sa taas? Manood tayo ng magandang palabas. Nako. Ang ganda talaga ng hubog mo. Ang porma ng mga binti mo. Ayoko maniwala na hindi maakit si Zhou Yanli. Ano bang takot niya sa babae? Lapitan mo lang ng paulit-ulit, masasanay din yan. Kuya Yanli, heto na ako. Bakit kagabi na? Pinaghintay mo ako, ang tagal mong pinaghintay. Ang bango ng amoy. Irog ko. Nasaan ka na? Bakit kakaiba ang boses mo? Parang iba. Sige, bahala na. Siguro dahil sa alak to. Nandito na ako, narito ako. Aray, irog ko. Heto na. Naku, ang lambot ng kamay. Ang sarap hawakan. Ako si Zhao Dapao. Swerte sa babae. Sino ka ba talaga? Hoy, irog ko. Huwag kang kabahan. Ikaw ang pumilit sa akin. Dapao. Pinapanta mo ako dito. Saan ka galing? Hindi kita kilala. Umalis ka na. Huwag kang tatakbo. Aray. Huwag kang tatakbo. Tay. Tulong. Saklolo. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mo. Papa, wala ako yun. Tingnan mo ang suot mo. Ano to? At siya, sino yan? Ni hindi ko siya kilala. Paano siya nakalabas ng kwarto mo? Hindi ko rin alam. Kanina, may nagsabi na nakita ka raw kasama ng di kilalang lalaki sa hotel. Ayaw kong maniwala at nahuli kita sa akto. Ang reputasyon ng pamilya natin, Shen, ay sinira mo talaga. Lola Joe, Kuya Yanli, hindi yan ang iniisip mo. Hindi yan ang nakita mo. Yii, alam kong moderno ang kabataan ngayon, pero sobra ka na. Nakakadismaya. Shen Yi. Gutom na gutom ka talaga. Babae. Ikaw to, di ba? Ikaw ang nag-trap sa akin. Ikaw. Shen Qingshan. Alagaan mo ang anak mong babae. Huwag mo siyang pabayaang gumawa ng kahalayan. Shen Yii, sinasabi ko, humanap ka ng may pananagutan. Magpalit ka rin ng target. Hindi mo ako pwedeng laging sisihin. E di pagbuhatan mo ng kamay. Wala ka bang hiya? Sumama ka sa akin. Putan Jaina, hintayin mo ako. Hinuhukay mo sarili mong libingan. Ikaw na ang tumalon doon. Deserve mo yan. Bakit mo ginagawa to kay Shen Yi? Sa pagkiyaw-kiyaw mo. Hindi ko ginagawa yan. Paano mo na-offend? Si Shen Yi, bakit siya nagwawala sa tuwing nakikita ka? Nababaliw siya palagi. Paano ko malalaman? Ibig mong sabihin. Niloloko mo na siya? Ano ba tong kalokohan to? Itong si Hong Yu, gagana pa kaya siya? Ang boss mo ay sobrang malikhaing mag-isip. Huwag mong sabihing magbabangkarote siya. Parang hindi naman. Hindi naman ganun kalaki. Magaling naman siyang magpanggap. Ako, Tama na yan. Para pigilan ka sa pagpanira sa ibang tao. Sumama ka sa opisina. Mag-o-overtime tayo. mga kapitalista, si Zuna Kuripo, lahat ng nagpapatrabaho ng empleyado. Nang walang sahod, dapat parusahan. Ikaw, sa buong biyahe, di ka tumitigil ng bulok. Nanay, huwag mo akong iwan. Magagamot ang mga allergy. Ano nang gagamutin? Anong kasalanan ang nagawa mo upang magluwal ng halimaw na katulad? Nanay, huwag mo akong pabayaan. Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Zhou Yanli. Bakit ikaw?
Ginoong Zew, dahil ako lang ang tinawag magtrabaho ng weekend para mag-overtime. Talagang kalokohan ito. Hindi naman walang overtime pay. Mas malakas ang pait kaysa multo. Talaga? Triple sweldo ba ang overtime? Ang amoy na ito ay parang pamilyar. Bakit parang? Katulad ng amoy 5 taon na ang nakalipas, parehong-pareho. Ginoong Zew. Talaga bang hindi pa tayo nagkita kailanman? Ha? Isipin mong mabuti. Lalo na, mga lugar tulad ng mga hotel. Kung may naaalala ka man, sabihin mo sa akin. Ano ang problema sa piging ni Zew? Bakit mo binabanggit ang lalaking iyon at nagtatanong tungkol sa mga hotel? Hindi kaya siya ang lalaking iyon, hindi ba? Ginoong Zew, ako, lalaking 1.70 met. Hindi ako sumasama sa kwarto na may babae. Miyembro ng hotel, diamond level pa nga ako. Mukhang nalilito talaga ako. Ikaw ang pinaghihinalaan ko. Kailan babalik si nanay? Parang may narinig akong tumatawag sa iyo. Nanay, Ginoong Zew, mali ang narinig niyo. imposible yan. Huwag mong duda ang pandinig ko. Anak ng kapitbahay, makulit lang. Malaki ang dibdib ko, siya ay mama's boy. Kalokohan ito. Ginoong Zew, kung lalaki at babae kami, naghalikan na sana kami. Akala niya siya ay artista ng short film. Akala niya naghahalikan tayo pag namatay ang ilaw. Paano naging ganyan ang taong ito, ni hindi man lang mag-sorry? Ang banquet na yung, anong kinain mo para lumaki ng ganito? Lakas ng baka, ang sakit talaga. Magandang araw, Ginoong. Yung parte ng katawan mong nasaktan, okay na ba? Huwag po kayong mag-alala, Ginoong. Mabuti man o hindi, walang magbaba. Handa nang magtrabaho ang baka. May angas talaga siya. Itong si Wendy, ang assistant. Ano kaya ang ginawa niya kay Tito Banquet? Anong klaseng gamot ang ibinigay niya? Interesado na ngayon si Tito Banquet sa kanya. Mas pinapahalagahan niya to kaysa sa akin. Sa tingin ko itong si Wente, isang babaero lang yan, makakalandi. Kung mahuli talaga si Ginoong Zew sa kanya, hindi na siya makakawala. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan nating aksyonan agad to. O baka may solusyon ka? Bakit nandito ka pa? Kausap kita, Wendy, araw-araw, ikaw, ang kinakain, suot, at gamit ang hihiram lahat. Hindi ko maintindihan. Paano ka nakatatagal dito? Sa tabi ni Tito Yanli, nagpapa-round-round lang. Sa Hongdae Corporation natin, lahat ng empleyado ay mga elite. Mga katulad mo, halata agad, mga nasa ilalim lang ng lipunan. Paano ka nagkakapal ng mukha, na manatili dito? Kung ako ang nasa kalagayan mo, umuwi na sana ako. Tama si Binibining Shen. Kakausapin ko na si Ginoong Zew. Ang dami mong napanood na teleseryeng romantiko, no? Akala mo ibubulgar ko lang ang lahat. Magre-resign na lang ako. Wala kang hiya talaga. Pakiusap, Binibining Shen. Ako ang assistant ni Ezew. 1 buwan. 50,000. Hindi ako magre-resign dahil lang sa salita mo. Hindi ako aalis sa pwesto dahil lang sa ilang salita. Yamang alam mo rin, ako ang assistant ni Jijo, kaya itong dokumento, ihatid mo sa kanya. CJ, dala. Talaga namang sa umaga pala. Bakit kayong lahat? Nanggugulo na. Hirap kumita ng pera at mahirap ang... Assistant Wen. Hoy Assistant Wen. Mabuti. Jiwang. Bibigyan kanya ng magandang karanasan. Si Iwang. Ako si Hongyu. Narito ako para maghatid ng mga dokumento. Anong sinabi mo? Sabi ko, ako si Hongyu. Narito ako para maghatid ng dokumento. Ang lambot at pino ng kutis mo, parang babae.
Magandang araw. Narito ang pirma ng mga dokumento. Pakitingnan ninyo. Yamang nandito ka na, huwag ka nang umalis. Manatili ka sandali at makipaglaro sa akin. Bakit ko hindi nakita si Assistant Gwen? Maagang umalis si Assistant Gwen kaninang umaga. Pumunta siyang maghatid ng dokumento kay Director Wang. Kakaiba ito. Buong araw na siyang wala. Dapat nakauwi na siya sa oras na ito. Director Wang. Sino si Director Wang? Yung pandak na tulad ko. Yung medyo matangkad ang ulo. Sino nagsabi sa kanyang mag-isa? Kalimutan mo, ako na ang hahanap sa kanya. Itong si Director Wang, kilala sa pagsawsaw sa bisyo at droga. Nagpunta mag-isa si Wen doon. Parang tupang pumasok sa lalamunan ng lobo. Diretsahan siyang magsalita dati. Sa ganitong sitwasyon, kailangang maging listo. Sa mundo natin, kailangang maging maingat. Paano makaiwas sa mga peligro? Tagay para sa iyo. Ikaw na mukhang delikado. Ang galing mo sa paghagis ng dye. Tigil ang daldal, inumin mo. Isang beses pa. Sa mundo natin, kailangang maging maingat. Paano makaiwas sa mga peligro? Sa wakas, ikaw na ang susunod. Tagay para sa akin. Huwag na tayong uminom. Sige, kapag uminom pa ako, susuka na. Hindi pwede yan. Kapag natalo ka, paiinumin mo ako. Painumin mo ako. Sabihin ko na ayaw ko ng uminom. Nakakainis talaga. Nako, ano ba? Di pa ako nakakaranas ng pekeng babae. Anong lasa kaya? Anong ginagawa mo? Tayong dalawa na lang dito. Ano ang dapat kong gawin? Bitawan mo ako. Tumigil ka, lumayo ka. Hoy, Zhou Yanli, ang lakas ng loob mong pumunta rito para manakit, Ginoong Wang. Ito ang aking tao, bigyan mo ako ng kasiyahan. Narito ang hari ng langit, hindi rin kita pagbibigyan, halika rito. Ginoong Wang, yan ang iniisip mo? Akala mo takot akong manuntok, di ba? Sige, tingnan natin kung ang mga kamao mo ay sapat na matigas. Ang ganda pala ni Ginoong. Ang susunod na hakbang ay, ipapahiga ko lahat ng taong, at saka ako aalis dito. Tingnan mong mabuti. Yan na. Ipapakita ko sa'yo ang takasang daan. Takbo. Pulihin mo siya. Batang Wen, huminga ka ng malalim. Ano? Nasaan siya? Dito talaga siya pumasok. Nakabukas ang maliit na pinto. Baka nakalabas na. Nakalis na rin siya. Batang Wen, pwede ka nang lumabas. Batang Wen. Batang Wen. Kailangan ko bang magsabi ng mga lihim dito? Hindi ito tama. Ako, may anak akong pinapalaki. Ang aninong ito ay parang pamilyar sa akin. Ay, akala ko malulunod na ako. Ginoong Zhao. Hello, 120 po ba ito? May taong nalulunod dito. Doktor, pwede mo bang tanungin? Siyong nasa kama ay si Zuyan Li. Tama ang business card, siya nga ito. Ang patay ay hindi na muling pakikiramay. Ano, patay na siya. Kawawang Ginoong Zhao, nakakaawang Ginoong Zhao. Hindi pa nga ako nakakakuha ng 50,000 na sahod. Paano ka namatay ng ganito? Patay ka na. Saan na ako kikita ng pera? Yung 50,000 mong sahod. Ang importante talaga. Maaari kang umiyak sa maling puntod. Ang Qingming Festival. Niloloko mo ako, di ba? Ginoong Zhao. Wala ka palang problema. Tingnan mo ang alaala ko. Sobrang daming puyat sa trabaho. Naging tanga na ang utak ko. Sige, ikaw na. Tuloy mo lang. Walang kwenta ito. Ang baboy mo talaga. Totoo nga, okay lang ako. Hindi. Dapat nga, ligtas ang iyong 50,000 na buwan ng sahod. Mabuti naman kung ayos lahat. Mabuti naman kung ayos lahat. Akala ko pa naman. Anong akala mo? Akala ko susuntukin kita para mapatumba ka. Eh ngayon, tungkol sa 50,000 mong sahod, kampante ka na, di ba? Eh di, hindi naman lahat kasalanan. Pero, dahil sa ano?
Magsiid muna ako. Malambot ang bewang ko. Ano bang ginagawa ko? Zhou Yanli, lalaki ka. Lalaki, ha? Itong si Wen, di ba CR ka lang? Paano ka napunta dito? Sino ka? Ako. Handa na ang mga accessories. Ang profesional naman. Naiintindihan ko. Ayaw mong panagutan pagkatapos mong hampasin ako, kaya nagkukunwari kang nakalimutan mo, no? Anong pagkalimot? Anong hampas? Pwede kitang sipain gamit ang mga hita ko. Hoy, sinasabi ko sa'yo, hindi ka naman nagbabanta, di ba? Maliit na Wen. Halos sapat na to. Hindi nga ako galit sa'yo. Hindi, loko ka ba? Ni hindi nga kita kilala. Tigilan mo ang pagtawag sa aking maliit na Wen. Alam mo kung sino ako, sinasabi ko sa'yo, umalis ka nga. Nagbibiro ka na naman. Tapos na ang palabas. Pag nagpatuloy ka, babawas ang kita ng sahod. Ni hindi nga ako dumalo sa klase. Anong sahod ang mababawas mo? Hindi marunong magsalita ang bibig mo, kaya ibigay mo na lang sa charity. Paano biglang lumakas ang? Kanyang lakas? Hindi yun. Ang kanyang taas, parang biglang tumangkad. Wenhan. Kung aalis ka ulit, ang trabahong may 50,000 monthly salary, mawawala na. Kakasabi mo lang. Anong sahod? Gaya ng inaasahan, epektibo ang sahod. Sige. Isang espesyal na assistant na may 50,000 na sahod. Hindi naman kalakihan yon. Tapos na. Siya ang presidente ng Hongyu, Zhou Yanli. Ako'y napagkamalang kapatid ko. Naku naman, ano ba tong nangyayari? Paano nakilala ni Zhou Yanli, ang kapatid kong lalaki? Ginoong Zhou. Isang maliit lang na, di nakilala ang isang dakilang tao. Huwag mong damdamin. Sige na. Ang nangyari kanina, hindi kita pagsasabihan. Pero sa taas mo, parang bigla kang tumangkad. Imahinasyon ko lang ba? At saka, mas tumigas din ang mga muscles mo dahil Hindi mo naman siya pinatay, di ba? Huminahon ka. Hindi siya mamamatay. Hindi, magkasama nga kayong dalawa. Paano kayo nakarating sa ospital? Ang kwentong ito, mahaba itong istorya. Sa totoo lang, ganito ang nangyari. Saan galing itong matandang manyakis? Papatayin ko siya. Kuya, manatiling kalmado. Tingnan mo, okay lang ako. At saka, ang pinakamahalaga ngayon ay, ano ang gagawin niya? Maghihinala kaya siya sa akin? Matutuklasan kaya niya ang totoong ako? Humanap ka muna ng dahilan. Pasiglahin mo siya agad. Pag ako'y gumaling na, ibabalik ko kaagad sa'yo. ang sakit ng ulo ko. Kanina lang ay. Hindi ba ako nasa pasilyo? Paano ako nakabalik sa kwarto? Paano nangyari ito? Nasa ospital ka lang pala. Kanina pa nga kita nakikita. Ikaw pa rin ba? Ang pilay na yan? Kung alam ko lang, mas sinigpitan ko sana. Dapat pinalimot ko na siya. Mali ang hinala mo. Ang binti ko ay maayos na. Kaya ko pa sumayad ng parang baliw. Talaga. Kung matigas na ang mga muscles mo. Sabi ng doktor, may memory loss ka dahil sa matagal na kakulangan ng oxygen sa utak. Yan ang sanhi ng pagkalito mo. Lahat ng ito, kasalanan ko lahat. Ginoong Zhou, patawad. Tama na. Tulungan mo ako pumunta sa CR. Si Director Wang nga. Ang bilis. Nawala na niya ang lalaking yun. Isang binti. Dalawang katulong ni Wang. Dalawang katulong ni Wen. Ano ba talaga ang nangyayari? Director Shed. Hindi ka nagkamali. Sila nga ang dalawang katulong ni Wen. Ano ang ibig sabihin nito?
Yung pinangalan ng Wen Han, hindi iyon. Yung espesyal na katulong ngayon ay dapat. Ang kapatid na babae, si Wen Nuan. Magkambal sila, isang lalaki at babae. Hindi alam kung bakit. Pumalit siya sa kanyang kapatid. Naging katulong siya ni Azip. Pinag-uusapan niyang landiang yan. Nagbabalat kayo siyang lalaki, di ba? Ngayong may ebidensya na tayo. Tingnan natin paano siya magdadahilan. Sandali, Director Shen. May nadiskubre rin ako. Iba pang bagay. Iba pang usapan. Ang magkapatid na ito ay magkahating kapatid sa ama. Dati silang tinatawag na Shen. Ngayon, kinuha na nila ang apelyido ng ina, Wen. Ano ang sinasabi mo? Sila pala ang dalawa. Ibalik nyo ang bola. Nanay mo. Pinalayas ako ng nanay ko. Wala kayo, nanay. Hindi ko ibabalik ang bola. Wen Han. Pababayaran ko ito sa inyo. Ano na namang pakana mo? Assistant Wen. Malambot at mahinang kamay ito. Pino ang kutis. Kung babae ito, malamang nagpapa. Manicure linggo-linggo. Kung babae siya, siguradong magpa-manicure linggo-linggo. Bagong kuko, di ba? Anong pinagsasabi mo? Anong gagawin ng lalaking katulad ko sa manicure? Totoo naman. Pero si Winter ay, lalaki, alam mo. Shen Yi, binabalaan kita. Oras na para Kung patuloy mo akong hahawakan, isusumbong kita sa sexual harassment. Si Winter ay tunay na, lalaking may prinsipyo. Hoy, ikaw. Gawin mong maayos ang trabaho mo. Huwag mong sirain ang tiwala ni Mr. Joe sa iyo. Mainit, ilalantad kita sa harap ng lahat, at ipakita ang tunay mong mukha. Sa panahong iyon, gusto kong makita paano mo ako makakalaban. Itong si Shen Yi, maayos naman ang lahat. Bakit mo ako hinahawakan? Nakakadiri. Sino ang pinag-uusapan mo? Si Shen Yi, kaninang umaga, hinahawakan pa rin mukha ko. Kinikiliti pa ang puwet ko. Kailangan talaga ng solusyon. Lagyan ng konting Chinese medicine ang tasa niya. Bakit kasama mo pa rin itong siraulo? Nagpapalipas ng oras, ha? Siya ang lumapit sa akin. Anong magagawa ko? Siya nga pala, siya rin ang direktor. Hindi ko rin naman siya maaari. Bigyan ng Dragons 18 pounds. Ano man ang mangyari, kapag nakita kitang muli, kasama ang babaeng iyon, babawasan kita ng sahod. 200 bawat beses. Hindi, 500. Matandang master ng sabaw. Siya ang... Tapos na. Bakit maaga dumating ang mga kamag-anak nitong buwan? Magsisilong muna ako sa city. Teka. Sa pantalon mo, ano itong dugong nakalagay? Sa iyong pantalon, anong nangyari sa lawa ng dugong ito? Tapos na, tapos na. Ngayon talagang tapos na. Di ko alam na ganito kalala ang iyong almoranas. Ay ganoon kalubha. Dugo ng dugo talaga. Kahit may hirap, determinado ka. Pumasok ka kahit may sakit. Heto. Perang pambili ng gamot. Salamat, Director Zep. Nakakainip ang tagay ng tagay. Subukan nating maglaro. Katotohanan o hamon, game ka? Gusto ko rin sumali. Sali ako. Simulan na natin. Assistant Winter. Katotohanan o hamon? Pumili ka. Ako na. Hamon ang pinili ko. Pumili ng isang kasamahan. Lahat babae rito. Halikan mo, pwede. Halik. Halik, halik. Halik, halik. 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 Halikan mo siya. Hindi naman tama to, di ba? Assistant Wen, hindi ka pwedeng umatras. Xiao Wen. Samahan mo ako, dagdag na wine. Sige. Pasensya, Assistant Wen. Wala ayun. Paano naging walang problema? Assistant Wen, palitan mo ito. Bakit ang bait-bait ni Shani ngayon? Ang maalaga niya. Basang-basa ang shirt mo. Bigay mo sa kanya. Palitan ko na. Samahan kita sa kwarto.
Sabi ko na, si Shen Yi, bakit ang bait niya? Inabangan niya ako rito. Noong bata pa siya, mapanlin lang na. Nang lumaon, ganap na mapanlin lang. Hindi yun. Mamaya, sigurado, ang dala ni Direktor Zap. Ano nang gagawin ko ngayon? Mga binibini at ginoo. Nagbalat kayo bilang lalaki si Assistant Wen upang lumapit kay Director Joe. Masamang hangarin. Ngayon, Babae. Director Shen, ano ang sasabihin? Paano magiging babae si Assistant Wen? Director Shen, nakasiguro na kayo noong huli, di ba? Bakit pinagdududahan pa rin ninyo si Assistant Wen? Kung may sakit si Shen Yi, gamutin na natin. Anong nangyayari? Bangkarote na ang pamilya Shen. Wala na silang pambayad sa gamot. nako, Kuya Joe Yanli. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, samahan mo ako ngayon din. Sa ganitong pag-iisip mo, mahirap paniwalaan ang mga salita mo. Ako, kung nagsisinungaling ako'y, Anong gagawin mo? pupunta ako sa pintuan ng Hanggayo. Iinom ng patiwarik, maglalagay ng kape sa buhok. Kung hindi ako pupunta ngayon. Si Shen Yi na to, tiyak kakapit kay Xiao Wen. Sige. Turuan mo ako ng daan. Ganon ba? Ayon kay Director Shen, sobrang determinado ang pahayag. Assistant Wen, hindi naman talaga babae ito, di ba? Pag binuksan ko na tong pinto, maihahayag na ang katotohanan. Kung hindi man ito magpakita, tandaan mo ang pangakong pag-inom ng pabaliktad. Wenhan, alam kong nasa loob ka, magaling kang magsinungaling, kaya buksan mo na ang pinto. Teka lang, hindi pa ako nakapagpalit ng damit. Gaya ng inaasahan, takot kang magbukas. Buksan mo na yan ngayon din. Shen Yi, may sakit ka ba o ano? Ayon kay Xiao Wen, nagpapalit pa siya ng damit. Nagpapalit ng damit, nagtatangka lang siyang umabante. Kung makikipag-ayos ka ngayon, lumabas ka at humingi ng tawad. Kung hindi, pipilitin naming pumasok. Sabi niya hindi pa siya handa. Bingi ka ba? At ang lakas mo pa ng loob. Sige na, buksan mo ang pinto. Shen Yi, Ang damit na suot mo, bakit kalahati lang ang suot mo? Halata naman, sinabi ko na, hindi ka pa nagpalit kung hindi lang sa kasintahan ko, na nagregalo ng damit na ito. Isusuot ko sana ang binigay mo, hindi ko maisusuot ang lumang yan. Shen Yi. Yan ang sinasabi mo, magpakilala. Imposible. Imposible, mali talaga yan. Laging nanlalandi, ang boyfriend ko, Shen Yi. May sayad ka ba? Si Director Shen talaga. Nandito mismo ang girlfriend niya. Di ba? Mang-akit ng harapan, ang kapal ng mukha niya. Ayoko ngang tumingin. Oh, naiintindihan ko. Ikaw si Kuya Wenhan, sinakop ka ng init, di ba? Siguro nga. Init. Init, lumabas ka riyan. Walang tao. Bakit walang tao? Nakatitig ka na, kung tapos ka na, ibigay, lumabas ka na. Nakuha ko na. Nasa likod lang ang init. Paraan mo ako, bakit ka hamarang? Kung magwawala ka ulit, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis. Kapag nahuli ko ang sinungaling, kayo ang dapat makulong, kayo. Init. Ngayon, makikita ko kung saan ka nagtatago. Bakit walang tao rito? Ako. Malino kong narinig ang ingay. Ito. Ano yon? Nakita ng lahat ang damit panloob ko. Nakakahiya talaga. Sobra na ba ang titig niyo? Susuko na ba kayo? Lumabas na kayo rito. Hindi ganon. Dapat may. Tama na, Hindi yun ang totoo. Kuya Yanli, hindi ganon ang nangyari. kagabi, hindi ka pa tapos, di ba? Bilasan ninyo. Binibining Song, ang nangyari kagabi, paumanhin. Magbihis ka at sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Kinabahan ako sa'yo. Akala ko kasi, mahuhuli na ako.
Dumating na kayo, baka dumating na si Shani. Parating na, wala na tayong oras. Magpalat ka muna ng damit, bilisin mo. Ako na at si kuya mo ang bahala. CJ, kaunti na lang, isang maliit na detalye na lang. Delikado talaga. Pag-usapan natin si Shani, ano ba problema niya? Bakit lagi kanyang pinag-initan? Mahaba ang kwento. Tapos na, maubusan tayo ng oras. Kuya, pupunta muna ako kay Director Zhao. Yu, papabili kita ng bago sa kapatid kong babae. Hindi, sige. Huwag mag-alala. Bakit ang tagal nito? Ang suot mo, syota mo ba ito? Si Miss Song ang bumili nito. Ah, totoo nga. Maganda naman, di ba? Ang badoy mo talaga. Ginoong Zhao, tinawag mo ako para bumaba? May kailangan ka? Hindi ba pwede kitang tawagan ng ganito lang? Xiao Wen, personal kong assistant ka. Hindi kay Song Ching. CJ, kung ganon, Ginoong Zubila, personal na assistant. Ako bumababa na. May kailangan ka? Wen Han. Yang ugali mo sa boss mo, ganyan ba work ethics mo? Sige, babawasan kita ng 500 sa sahod. Hindi ako yon. Bakit bigla siyang nagwala? Nahawa siya kay Shani. Tapos nagdadapli pa ng salita, 1,000. CJ, kung ibabawas mo na ang sahod, edi uwi na ako, nang mas maaga. Paalam. Hoy hoy hoy. Yang 2 butas sa ilalim ng kilay, di mo ba nakikita saan ka lumalakad? Kuya, ikaw ang hindi sumusunod. Sa batas trapiko, di ba? Ano ibig mong sabihin? Bumangga ka sa kotse ko, ayaw mong magbayad. Ngayong araw na puro baliw ang nakasalamuha ko. Hoy, huwag kang aalis. Gasgas na ang pintura ng kotse ko. Dapat kang magbayad. Magbayad? Wala kang makukuhang piso. Ikaw na hindi lalaki o babae. Yang hayop ka. Ang lakas ng loob mong mambastos. Huwag mo siyang hawakan. Saan ka galing? Papatulan ko siya. Wala ka na doon. Asawa ko siya. Asawa mo? Tingnan niyo ang suot niyo parang mga payaso. Akala ko hindi ito gagana. Personal kong katulong ito. Katulong man o hindi, wala ka doon. Ngayon, mananakit ako. Mananakit. Papakinggan ko kayo ng musika. Umalis ka. Sige. Ayos ka lang? Samahan mo ako, aalagaan kita. Tingnan ko. Ginoong Zhao, salamat sa ngayon. Galit ka pa ba sa akin? Hindi dahil sa 500 yuan. Lasing ka ba? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Bigyan mo ako ng kamay mo. Huwag kang gagalaw. Noong bata pa ako, Ginagawa to ng nanay ko. Ganito niya ako inaalagaan. at ngayon, Niloko ng tatay ko ang nanay ko. Gusto kong makipaghiwalay sa nanay ko. Ayaw niya. Lagi siyang sinasaktan ng tatay ko. Ang babaeng yun, pagkatapos pumasok sa bahay. Pinalayas niya kami ng kapatid ko. Pagkatapos, nagkasakit ng malala ang nanay ko. Di nagtagal, pumanaw na siya. pasensya na. Okay lang. Kung alam lang ng nanay ko, na makikilala ko si Ginoong Zhu, isang napakagaling na siguradong mapapanatag siya. Mapanuyo. Maalala ko ang kamay mo, mamayang gabi, lalo na, huwag mo hawakan ng tubig. Tandaan mo. Ang telepono ko. Ay nako, sagot, sagot. Bakit hindi ka pa umuwi? Wala namang nangyari sa'yo, di ba? Ayos lang ako. Babalik na ako agad. Ginoong Zhao. Walang tubig. Ha ha ha. Nakakahiya ba talaga? Kung ganon, mauna na ako. Sige, sige, mauna ka na. Hoy, mag-ingat ka sa daan. Magandang araw, Ginoong Magandang araw, Ginoong Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Ayos ka lang ba? Ha? Walang espesyal. Magsisimula na ang meeting. Maghanda ka muna. Ah.
Ikatlong quarter, maayos ang lahat ng departamento. Departamento ng Operasyon 1. Ang net profit ng Departamento ng Operasyon 2 ay tumaas ng 30% kumpara noong nakaraan. Dalawang draft ng disenyo ang naaprubahan. Tapos na ang financial report. Ginoong Zhou. Ginoong Zhou. Oo. Ay lapag niyo ang mga gamit. Lumabas na kayo. CJ, Hoy, bumalik ka. Anong nangyayari, Ginoong Joe? Ako, may kaibigan ako. Kapag may nakikita siyang lalaki, mabilis ang tibok ng puso niya. At nagkakaroon siya ng mga pink na bula. Normal ba yon? hindi normal yon sigurado. Hindi ba abnormal yon? Ginoong Zhou, kayo. Hindi. Kaibigan mo. Mas mabuti siguro magpakonsulta sa doktor. Mas mabuti nang umiwas keso magsisi. Doktor. Ang kaso ko, may pag-asa pa ba? Ito'y likas na sakit, hindi ito magagamot. Ngunit ako. Pero noon, hindi ko naranasan to. Kamakailan lang ba nangyari? Ano ang masasabi mo tungkol sa akin? Nakayuko ako. Hindi ito gutom. Hindi. Paano mo nasabi yan? Naiintindihan mo ba ang unang dumating, unang nasisilbihan? Nawawala na talaga ako. May naririnig akong mga tinig. May sentido komon ka ba? Niyan hindi mo maintindihan. Luluraan kita. Unang dumating, unang nasisilbihan. Para sa mga katulad, mga mahihirap, narito ang asawa ko. Pero ang direktor, kailangan ding magpakonsulta ang direktor. Dapat siyang pumila, di ba? Biro lang yan. Sa pagdating ng asawa, makakapili ako ng gusto ko. Pumili ka ng gusto mo. Manatili ka hanggang gusto mo. Nauna kami dito. Kami muna ang titingin. Umalis ka dyan, babae. Sandali lang. Ikaw, walang hiya. Nangahas ka pang hawakan ako. Parang nakita ko na tong eksena dati. Ang ingay dito sa ospital. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Ikaw, babaeng to. Nagdala ka pa ng mga kasama. Kahit sino pa ang dumating ngayon, wala itong magagawa. Ngayon, ako ay, gusto ko lang ipasok ang anak ko. Hari ng langit? Natatakot ka na, di ba? Ang asawa ko ang direktor dito. Isang tawag ko lang. Lahat kayo dapat umalis. Direktor lang pala. Ang kapal ng mukha mo. CJ, hindi kayo naniniwala sa akin. Tatawag na ako ngayon, ang asawa ko. Hello, mahal. Ang asawa mo at anak, inaapi ng mga ibang tao. Dali, puntahan mo kami. Hintayin niyong lahat. Walang makakaalis dito. Mahal, ayaw nila akong paunahin. Tawagin mo ang seguridad. Palabasin mo sila. Ginoong Zhou, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Karangalan po ang pagdating ninyo. Pasensya na sa abot ng pagtanggap. Ang ospital sa ilalim ng Hong Yuan. Kailan naging ganyan ang kapangyarihan ng isang direktor? Ginoong Zhou, nagkakamali po kayo. Bakit ang bait niyo sa kanila? Bakit kayo gumanito? Dapat palabasin sila. Anong asawa? Ex-husband mo na ako ngayon, mga gwardya. Palabasin niyo tong baliw na, babaeng to. Paumanhin po, taos puso akong humihingi ng tawad. Tulungan niyo ang batang to. Kunin niyo ang pinakamagaling na doktor. Ang pinakadalisay na eksperto. Opo, gagawin ko po kagad. Ako na po ako nito. Ran. Salamat Tito Zhou. Tara na. Ginoong Zhou, maraming salamat po. Kung hindi ang anak ko o pamangkin ko, hindi naman pwede magkasakit ng ganito kaaga. Huwag kang mahiya. Tingnan mo ang sarili mo. Ang bilis-bilis mo. Pawis na pawis ka na. Ang init naman dito, bakit hindi ito nawawala? Kumakapit lang kay Kuya Yanli. Sa mga dokumento, walang nabanggit na ikinasal na tao. Nandito rin kayo para magkonsulta? Totoo nga, may ilang tanong lang sana ako. Sabihin mo. Yung batang kanina. Siya yung maliit na lalaki. Anong sakit meron siya? Hindi namin pwedeng isiwalat ang privacy ng mga pasyente. Ang anak ko, may ganitong sakit din. Pero kasi, wala kaming pera. Kaya, nag-isip ako kung may paraan para gamutin ang mga kakaibang sakit ngayon. Dumarami ng dumarami. Sasabihin ko ang totoo. Itong bata, bukod sa allergy sa babae, wala nang ibang sakit. Allergy sa mga babae. Oo. Maliban sa nanay niya. Hindi siya makakasama ng babae. Kapag nakadikit, pwedeng magka-allergic shock.
Allergic siya sa mga babae. Parang, katulad ng nararamdaman ni Kuya Yanli. Itong bata, ilang taon na siya ngayon? 4 na taon. 4 na taon. 5 taon na ang nakalipas. 4 na taon. Allergic na siya sa babae. Hindi kaya itong bata. Maraming salamat, Dok. Paano mo nalinis ng ganito kaayos? Wala man lang natirang buhok. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Shen Yi. Pinauwi ka na nga ni Hanggeyo. Kung maglakas loob ka ulit pumasok sa opisina ko, ipapahuli kita sa pulis. Naiisip lang kita, alam mo ba? Ang ganda ng Pulse Ares na ito. Para kanino ito? Hindi naman ito para sa'yo. Bilasin mo. Nakakainit ng ulo. Bakit ikaw ang pinili niya, maging ina ng anak ni Yanli? Sandali. Hindi ba ito yung babaeng 5 ang taon? Siya nga. Hindi madali ito. Nilagyan niya ng droga ang hapunan sa hotel. Sino ba talaga siya? Paano siya nakapagpaligaw kay Yanli? Dinaya niya ito para makatulong. Wen Luan. Hindi kita hahayaang maging kay Yanli. Paano mo nakuha ang mga litratong ito? Mahal kong kapatid, ang tagal nating hindi nagkita. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Mainit-init. Huwag kang magkunwari, ikaw at kapatid mo ay umalis sa tahanan. Ilang taon na ang nakalipas. Nakaraos kayo hanggang ngayon. Hindi ito madali. Ngunit hindi katumbas ng isang kabit. Anak sa labas ng kabit. Ikaw. Kalimutan mo na. Dumating ako para makipagkita. May negosyo akong pag-uusapan. Usapang negosyo. Diyos ko, napakaraming pera. Alam kong may sakit ang anak mo. Ang gamutan. Napakamahal nito. Narito ang 2 milyon. Kunin mo ito at iwan si Hanggeyo. Lumayo ka kay Joe Yanli. Gusto mo akong magbitiw? Kapag pumayag ka, ang perang ito ay mapapasayo. Hindi ako sang-ayon. 2 milyon lang. Si Director Zhao ay higit pa rito. Anong ibig mong sabihin? Dapat taasan ang halaga. Sapat na ito, hindi ba? Ang munting kayamanan. Hoy, sandali. Ano na naman? Pirmahan mo ito. Si Wen, kape. Walang gatas. 3 pirasong asukal. Bakit ikaw? Shen Yi. Matigas talaga ang ulo mo. Nasaan si Wen? Gusto raw magbitiw ni Assistant Wen. Umalis na siya. Wow, ang bagong Lego, at saka, mga laruan ng Ultraman. Salamat, nanay. Parang nambang ka. Parang hinampas ako ng pera. Ano ng pakiramdam? Ang pakiramdam na hinampas ng pera, hindi ba asti? Okay lang, siguro. Kung gusto mo ang opinyon, dapat taas-taasan mo pa ang presyo. Pagkatapos ng lahat, ngayong linggo, gwapo at mayaman siya. Huwag mo siyang ipamigay. Wen Bapi. Dahil natanggap na ang pera, kailan tayo lilipat? Pasensya na. Ang tinatawagan mong user ay hindi makontak sa ngayon. Ako ang kumuha sa'yo. Wala akong permiso. Hindi ka pwedeng umalis. Binata, sino nang hinahanap mo? Tia, kilala mo ba ang binatang Wen? Dito lang siya nakatira. Hindi ko siya kilala. Umalis na ang dating tenant. Ngayon lang ako lumipat.
Bakit ang bigat? Bakit ka nandito, Ginoong Zhu? Mas mababa B mas mahigit at may lakas ka pa ng loob na kausapin ako, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit kusang loob na pagbibitiw mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit walang separation pay mas mababa B mas mahigit. Kuy syempre alam ko, Mas mababa B mas mahigit pera pa rin ang iniisip mo, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit parang bulok na lupa lang, mas mababa B mas mahigit. Kuy ano raw, Ginoong Zhu? Hindi ko masyadong naiintindihan. Mas mababa B mas mahigit hindi ka nag-resign, mas mababa B mas mahigit. Kuy aalis ka na sa Haicheng ni resignation si pag-alis sa Haicheng BC. Kuy ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Zhu? Mas mababa B mas mahigit nagbubulag-bulagan ka pa, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit nakapag-empake ka na, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit handa ka ng tumakas, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit at saka mas mababa B mas mahigit nakita ko ang 316 mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit sabi nung lola mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit yung dating nakatira mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit umalis na, mas mababa B mas mahigit. Pero sa akin Kaya 313 ang unit Mas mababa B mas mahigit edi mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit bakit di kita matawagan, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit bakit hindi ako makakonect sa'yo, mas mababa B mas mahigit. Nasira, dinala ng pamilya ko para ipaayos Mas mababa B mas mahigit yung malita mo, mas mababa B mas Kuy mahigit. hindi ba si siya ito? Binigyan nila ako ng 5 milyon para umalis ako sa Hongyu. Takot ako sa gabing puno ng pangarap una, kunin mo ang pera Mas mababa B mas mahigit 5 milyon mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit 5 milyon lang, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit tinanggap mo lang yon, mas mababa B mas mahigit. 5 milyon at sasabihin mong maliit yun seryoso ka ba? Mas mababa B mas mahigit ano ang bulong mo, mas mababa B walang mas mahigit. importante. Ang ibig kong sabihin hindi talaga ako Kuy aalis sa Hongyu BC. Mas mababa B mas mahigit talaga, mas mababa B mas Kuy mahigit. syempre, sa Hongyu, 50,000 ang sahod may benefits at housing fund. Masaganang pagkain palagi marunong naman ako pumili Mas mababa B mas mahigit dahil lang doon mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit wala nang iba mas mababa B mas mahigit. Ginoong Zugisi. Ano pa ang iniisip mo? Mas mababa B mas mahigit init mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit na... Shit. Sino na naman ang nanggugulo? Hindi masaya ang mahal ko. Yan na naman si Recomfort. Recomfort, sino yan? Ex-asawa mo na naman, yung mga kambal na anak. Sila nga talagang dalawa. Hindi ba? Kinukuha nila mga laruan ko ngayon, kinukuha nila lalaking gusto ko. Lalaki, ang lalaking tinutukoy mo ay si Zhou Yanli ng Hongyu, si President Zhu. Syempre, maliban kay Yanli, sa buong Haicheng, sino pa bang babagay sa akin? Ang pamilya natin, Shen, kahit may kaya tayo, pero ang pamilya Zhu, ang pinakamakapangyarihan sa Haicheng. Baka mahirapan ka doon. Wala akong pakialam, gusto ko pakasalan si Zhou Yanli. Oh, si karapat dapat. Ayaw mo pakasalan si sa pamilya iniisip mo pa rin babaeng iyon at mga anak niya sa'yo, mga bastardo. Ano ba yung sinasabi mo? Mahal, si lang. Papa, tulungan mo ako, humanap ka ng paraan. Bakit mo pinapahirapan ang tatay mo? Kung ginugulo ka ng babaeng iyon, bakit hindi na lang natin alisin? Siya nga. Shen Yi. Bakit andito ka sa lahat ng lugar? Seguridad. Tingnan mo muna ito, pagkatapos, mag-isip ka kung tatawag ng seguridad. Anong ginawa mo kay Xiaowen? Kuya Yanli, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko. Ikaw ang sagot. Kung pakakasalan mo ako, pakakawalan ko siya agad. Pero kung tatanggihan mo, ang buhay niya, hindi magiging ligtas. Nanghahamon ka pa. Shen Yi, akala mo kriminal ka? Dinukot mo na siya. Natatakot ba akong manakot? Sige, sabihin mo, payag ka ba talaga? Kung ayaw mo. Payag ako. Ang simple lang pala. Ngayon na. Kunin na natin ang sertipiko. Ngayon na. Kunin ang sertipiko. Ayaw ko. Oo. Syempre gusto ko. Tara na. HMM. Ganyang klase ng IQ. At akala mo pa masama ka?
Ibigay mo ang lokasyon, ang kinaroroonan ni Wen, agad. Nandito si Director Joe. Munting Wen, huwag kang magkaproblema. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo pa nakikita? Mag-isa lang siya. Lahat kaming apat, inatake niya. Ang dami mong satsa. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo ako ng suntuki. Tigil na sa pananakit. Lahat to, ikaw ang may gawa nito. Matagal na akong hindi nag-ehersisyo. Medyo pagod ako. Paano ito nangyari? Di ba't ikaw ang expert sa pagdukot? Yan ba ang tawag niyong profesional? Saan yan? Ang lambot mo, parang babae ka. Ano nang sinabi mo? Ha? Sabi niya parang babae ka. Nandito ka na rin lang. Pagbigyan mo na sila. Ikaw. Anong balak mo? Ayoko na talaga sa mundo. Yung pinagsasabihan akong parang babae. Tulong. Masarap ba? Shen Yi. Kuya Yanli, aminado akong nagkamali ako. Mali talaga ako. Simula ngayon, tapos na ang pakikipag-ugnayan sa pamilya Shen, ang mga miyembro ng pamilyang Shen. Huwag nang magpakita sa harap ko. Tara na. Joe Yanli, Lumabas ka at hintayin mo ako. yung babaeng hinahanap mo sa loob ng 5 taon, nahanap ko na. Anong sinabi mo? Kuya Yanli, yung babaeng hinahanap-hanap mo, ako yun. Shen Yi. Kaya mong gumawa ng ganyang kasinungalingan? Nakalimutan mo na ba? Ako. Allergic ako sa mga babae. Pero sa akin, hindi yan totoo. Sige. Hahayaan kita. Nakalimutan niyang ideyang yan. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Ano ang nangyayari? Bakit hindi ako nakakareaksyon? Kuya Yanli, sabi ko na nga ba? Hinawakan mo ako. Hindi talaga ako magkakaroon ng allergy. Kunin mo ang bote ng gamot na ito, ipahid mo sa buong katawan. Pipigilan nito ang allergic reaction. Nasa experimental phase pa lang itong gamot. Kung okay lang sa'yo, subukan mo ito. Hindi mo inaasahan to. Kuya Yanli, hinala ko na yung trick na yan. 5 taon na ang nakalipas. Sa Yunlei Hotel, room 2606. Kuya Yanli, nakalimutan mo na ba lahat? Yunlei Hotel, 2,606. Tumugma ang hotel at kwarto, at wala pa akong allergy. Siya nga ba talaga? 5 taon na ang nakaraan. Ayokong balikan ito. Pero sobra kitang mahal. Dapat panagutan mo ako, hindi ba? Ako. Itong si Shen Yi, talagang baliw ito. Naiisipan niya ang pagdukot. Hindi ka panipaniwalang maisip niya yon. Pagdukot. Sino ang dudukot kanina? Dapat ikaw ang dudukutin, pero ako ang nadukot. Kuya, okay ka lang? Okay lang. Pero, itong si Shen Yi, ilang beses ka na niyang tinarget. Delikado ang manatili sa Hongyu para sa'yo. May mga panganib. Gumaling na rin naman ako, palit tayo ng pwesto. Sa totoo, gumagaling na ang katawan ko. Dapat na tayong magpalit muli. Alaynan. Ayaw kong magpalit sa ngayon. Ayaw kong magpalit. Bakit? Kasi, parang may gusto ako kay Ginoong Z. Gusto kong manatili sa tabi niya ng matagal. Ano? Mahal mo si Zhou Yanli. Ikaw na empleyado, pati boss mo, nagkagusto ka. Elve, hinaan mo boses mo. Sabihin mo ang totoo, kailan ito nagsimula? Kasi. Ay naku, hindi ko rin alam. Kahit ano pa man. Hayaan mo akong makasama kay Hongyu. Kahit sandali pa lang. CJ. Pero, kung si Shen Yi makakagawa ng kalokohan, kailangan mong palitan ako.
Magandang umaga, Ginoong Zhao. Assistant Wen, maaga ka ngayon. Shen Yi. Hindi ka natanggal. Bakit nandito ka pa? PFFT. Akala mo lahat katulad mo, gustong maging full-time na empleyado. Ako ang magiging Mrs. Zhao. Para sa mga tulad mong nagpapakahirap, nagtatrabaho para sa sweldo. Paano mo nagawang hawakan si Ginoong Zhao? Hindi ka pa rin ba allergic? Xiao Wen, ang relasyon ko kay Shen Yi, hindi tulad ng iniisip mo. Totoo ito, ako si Zhou Yanli, tanging ako ang hindi niya ina-allergic. Nag one night stand kami, hinahanap niya ako, ang babaeng 5 taon niyang hinanap. Ang daming impormasyon. One night stand. Ikaw at si Shen Yi. Sa totoo lang, Ako at si Ginoong Zhou, magpapakasal na kami. Sa araw na iyon, tatawagin mo ako, Mrs. Zhou. Ginoong Zhao. Totoo ba lahat ng sinasabi niya? Sana'y maging masaya kayo. O nga pala, may appointment ako para sa wedding gown fitting. Hintayin kong magpakasal kayo, kuya, sa reception. kunin mo ang hotel records 5 taon na ang nakalipas. Ang CCTV footage ng hotel, ay upload mo lahat, agad-agad. Shen Yi, 5 taon na, ngayon ka lang biglang nagpakita. Tingnan natin ang plano mo. Anong daya ang ginagawa mo? Saglit lang, pakiusap, darating na ang mga dokumento. Pasok, Ginoong Zhao, narito ang mga dokumentong hiningi ninyo. ay lapag nyo. Bakit ikaw? Nasaan si Assistant Wen? Sabi ni Assistant Wen abala siya. Abala siya. Minamahal na Ginoong Zhao, may mga utos po ba kayo sa akin? Assistant Wen, pumunta ka sa opisina. Abala ako. Abala ako. Anong gusto mong gawin? Pupunta ako sa CC. Teka. Anong maitutulong ko sa inyo, Ginoong Zhao? Bakit mo ako iniiwasan? Hindi kita iniwasan. Dapat bang hayaan kong ang magiging? Madam Zhao, ang magkidnap ulit sa akin. Ako at si Shen Yi, hindi yung relasyong iniisip mo. Nagkaroon na kami ng one night stand. Anong ibang relasyon pa ba meron? Si Shen Yi na ito, ay isang sinungaling, at napakayabang. Hindi ko siya gusto. Sino ang may gusto kay boss? At sino ang hindi? Wala akong pakialam. Malapit na ang oras. Kailangan kong makipagkita sa akin. Kaibigan para sa isang date. Baka ngayong gabi, magkaroon kami ng one night stand. Hindi ka pwedeng pumunta. Boss Zhao, personal na bagay ito. Pakialamero ka masyado. Sabi ko hindi ka pwedeng pumunta. Kaya hindi ka pwedeng pumunta. Bitawan mo ako. Bakit hindi mo ako papuntahin? Dahil mahal kita. Ano nang sinasabi mo? Ito ang tinatawag kong pagmamahal, hindi ang klase ng pag-ibig. Ano ngang klaseng pag-ibig? Ganito lang. Yang klase ng pagtingin. Pagmamagkapatid ang turingan. Huwag kang mag-isip ng masama. Kuya, Exact. Pagmamagkapatid. Nako, si Shen Yi, laging nagsisinungaling. Di tulad mo, Xiao Wen, makatotohanan at tapat ka. Di mo ako niloloko. Ginoong Zhao, kayo. Ayaw ko sa mga sinungaling. Siyempre naman. Kaya. Salamat sa papuri, Ginoong Zhao. Xiao Wen. Halika rito. Okay na. Sa magkapatid, pwede pang magbigayan ng pulseras. Siyempre pwede. Mas marami pang pwedeng ibigay. Okay lang. Yakapin mo ako. Sige na, pare.
Kuya Yanli, namimiss kita. Bumalik ka na, pakiusap. Shen Yi, anong balak mo? Huwag kang mag-alala, bababa na ako. Ako ang may gusto kay Yi. Para lang bumalik ka. Di mo na dinig ang salita ni Lola. Di mo na ba sila pinakikinggan? Sige, naiintindihan ko na. Uuwi na ako agad. Ingatan po ninyo ang sarili, Ginoong Zhu. Kung malaman mong nagsinungaling ako, magiging mabait ka pa rin ba sa akin? Lola, nakauwi na ako. Kuya Yanli. Shen Yi. Sinasabi ko lang na ako sa'yo. Hindi ko sinabing papasukin mo buhay ko. Yi, pero dapat maging manugang ka ng pamilya. Ang asawa ng anak namin. Anong klaseng ugali to? Mga gamit ko, huwag kayong makialam. Hindi na ako makikisali. Mamamasdan lang kita. Magpaligoy-ligoy. Saan galing ang litratong to? Sinusubaybayan mo ako? Huwag mong sisihin si Yi. Nakita kitang kasama ng asistente. Masyado kayong magkalapit. Pinaalalahanan ko na si Yi. Lola, siya yung nanliligaw kay Kuya Yanli, ang asistante. Shen Yi, huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil ayaw ni Yi, palitan mo na yung asistente. Ayun lang. Masipag sa trabaho si Assistant Wen. Hindi ko siya maaalis. Tingnan mo siya, Lola. Shen Yi, tumigil ka na. 5 taon na ang nakalipas. Ibinigay ko ang aking pagkadalaga sa aking Kuya Yanli. Hindi ko inakala, ngayon, dahil sa isang lalaki na ganyan niya ako. 5 taon na ang nakaraan. 5 taon na ang nakalipas, sa Yunlei Hotel. Hindi ba't ako'y niyakap ni Kuya Yanli buong gabi? Kung ganito na lang, ang kasal ninyo ni Yanli, dapat ipagdiwang na. Bigyan mo ako ng Nako, Lola. Lola, ang insidenteng 5 taon na ang nakalipas. Pinag-iimbestigahan ko pa. Anong investigasyon? Si Yi ang napili ko, manugang ko. Kung hindi ka magbibitiw bilang asistente, hindi kita kikilalaning apo. Nako, Lola. Kamusta? Ginoong Joe, ang CCTV footage mula 5 taon ay naayos na. Ginoong Zhou, Ito na. ito na ang huli, anti-allergy na gamot. Kailangan lang ipahid sa buong katawan, para normal na kita mahawakan. Normal na pagdikit. Ibig sabihin hindi na ako magkaka-allergy? Pero ang gamot na ito, nasa experimental phase pala, at di pa naaprubahan. Hindi alam ni Miss Shen kung paano. Siya nakakuha ng isang bote. Alam ko na. Nagpakulo siguro si Shen Yi ng mga daya. Talaga, at saka, Yunlei Hotel, 5 taon na ang nakalipas. Yung thesis footage sa hub na-recover na. Dito. Pwede pa ba itong pahinain? Mahirap, masyado nang matagal para ayusin. Ginoong Zhou, bakit mo ako tinitingin ng ganyan? May nakadikit ba sa mukha ko? Xiao Wen. Bakit ikaw? Naalala ko. Anong naalala mo? Sige na. Ipadala na ang prepared na mensahe. Sige, pakawalan mo na. Mainit, nakita mo ba ang mensahe? Ang aking kapatid na lalaki at ako, magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Kasal. Ikakasal ko ang buong Haicheng para sa'yo. Gawin nating 3 kasal, 1 regalo. Nasiyahan ka ba? Medyo ordinaryo lang, pero nung nalaman kong may sakit ka, sobrang saya ko. Huwag mong kalimutang pumunta, ha? Munting cute. Itong si Shen Yi ang lakas ng loob. Ganyan pa rin ba siyang nakakainis? Kamukha niya si Shen Qingshan, anak ng kabit, nakakainis. Posible bang? Siya nga, ang anak ng kabit. Ano? Hindi nakakagulat. Itong nakakainis na ugali. Parang pamilyar na pamilyar. Yare. Heto. Huwag kang malungkot. Ang kuya sa kasal ang pupunta para sa'yo. Titingnan ko ito. Ano na naman ang isisipin nitong manluloko? Salamat sa inyong lahat. Salamat sa masarap na handaan ngayong araw. Talagang hindi natin magsuot ng mga damit ni Xiao Nuan. Hindi matiis. Array. Hindi ba si Assistant Wen ito? Itong kasuutan. Yun nga. Sinuan ito. Saan galing itong amoy ng green tea?
Nakakasakal talaga. Assistant Wen, bakit ka ganyan kumilos? Hindi ko alam. Akala ko nagsiselos ka. Gusto mo ring pakasalan si Kuya Yanli, pero nakakalungkot. Ikaw at ang nanay mo, pati kapatid mo. Lahat kayo ay mga asong pinabayaan ng pamilyang Shen. Habang buhay, wala kayong magawa kundi inggitin ako. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, mag-ingat ka, sasaktan kita. Tulong, hindi ito angkop. Assistant Wen, wala akong iniisip, kundi si Kuya Yanli. Pakiusap, bitawan mo ako. Sa kalatagan ng araw, mangahas na gambalain ang nobya. Sobrang yabang naman ito. Ang mga taong ganito, dapat arrestuhin at ikulong. Bitawan mo agad. Bitawan mo. Pero, Ginoong Zhu, may masamang balak siya sa nobya. Siya, Sinasabi kong pakawalan siya. Hindi mo maintindihan, di ba? Ayos lang ba si Xiaowen? Okay lang. Anong nangyayari kay Xiaowen ngayon? Mukha siyang kakaiba ngayon. Hoy, Kuya Yanli. Si Assistant Wen na yan, naglakas loob siyang mang-disturbo sa akin. Shen Yai, kung magsasalita ka pa ng kalokohan, mag-ingat ka, baka. May balik kita sa pekeng katawan mo. Sinasabi mong si Xiaowen ay nang disturbo sa'yo? Oo. opo, Ginoong Zhu. Nakita naming lahat ng personal. Inapi ang nobya, nasaktan pa siya, nakakawa naman siya. Xiaowen, humiling ka ng tawad kay Yi. Pinapatawad mo, ang pakialamer ng Green Tea na to. Inis na inis si Yi sa'yo. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. You, plastic na mabait, huwag kang mangarap na saktan ako. Tingnan mo, ang yabang talaga. Para sa akin, hindi karapat dapat maging dapat siyang tanggalin ni Director Zhu Yanli. Kailan ka nagsimulang maniwala sa mga sinasabi ni Shen Yi? Hay nako. Nainsulto at na-disturb, hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Tama na yan. Magsisimula na ang seremonya. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ngayon, magpapalitan na ng singsing ang mga ikakasal. Shen Yi, sabik ka bang pakasalan ako? Siyempre naman. Sige. Kaya ngayon, bibigyan kita ng seremonyang hindi malilimutan. Kumusta ka? Pamilyar ka ba rito? Ano? Araw-araw, ikaw ay naglalagay nito sa buong katawan mo. Dapat malapit ka nang matapos, di ba? Niloloko mo ba ako? Walang katulad. Maligayang pagdating sa lahat, sa aking kasal. Ay, hinta, sandali. Ito dapat ang mga krimen ni Shen Yi. Ihayag natin ang eksena. Ay. Huwag titingin, huwag titingin. Ang video noong panahon, dapat nabura ko na ang lahat. Paano mo nakuha ito? Akala mo walang ginagawa ang tech team? Shen Yi. Pagkatapos akong gamutin, hinanap niya ako sa bawat kwarto. Nagmamadali ka, ano ba ang gusto mong gawin? Hindi yan ang totoo. Mahal kong kapatid sa pigi, sobrang mahal kita, patawarin mo ako. Huwag kang magkunwari, Shen Yi. Ang gusto mo lang ay, ang posisyon bilang Mrs. Zhou. Sige. Kung ganun nga, ako at ikaw, ang pamilyang Zhou at Shen, hindi na magsasalubong pa. Ginoong Zhou, meron bang pagkakamali dito? Si Yi ay isang inosente, hindi niya kailanman gagawin to. Shen Qingshan, ganyan ka pa rin tulad ng 10 taon nakalipas. Nasa poder pa rin ng inang yon at anak niya na nagmamanipula sa'yo. Wenhan, ikaw talaga, di ba? Noong bata pa kayo, ikaw at kapatid mo nagsiselos sa pagmamahal ko kay Yi. Ang ina mo nang ipanganak ka. Bilang kambal, dapat pinatay na kita noong pinanganak ka. Ate! Kambal, ano ang Dragon at Phoenix Twins? Anong kapatid na babae? Ano ba talaga ang nangyayari? Noong nagumpisa akong magtrabaho, hindi mo ba nasabi kailanman, mayroon na akong kapatid na babae na halos magkamukha namin. Hindi lang ito simpleng pagkakahawig. Halos magkapareho talaga. Alam kong may kakaiba ngayong araw. Kapatid ko pala ang dumating. Ano ang pinagsasasabi mo? Nasaan si Wen Luan? Wen Luan, nasaan siya? Nag-iimbestiga ang pulisya. Ano ang gusto ninyo? Ano ang hinihingi ninyo? Binibining Shen, ikaw ay pinaghihinalaan sa kaso ng pagkakidnap. Maaari po ba kayong sumama sa amin? Zhou Yanli, ginamit ka ng magkapatid na ito. Ang iyong katulong na si Wen ay babae pala, isang babae.
Ang sinabi ni Shen Yi kanina, ano ang ibig sabihin nun? Paano ko malalaman? Ano na namang kalokohan ng babaeng baliw na yan? Nasaan ang pulseres na regalo ko? Ako. Nagmamadali akong umalis kanina. Nakalimutan kong dalhin. Anong klaseng kape ang iniinom ko? Pulong. Anong meeting room ang gamit ko? Anong kotse ang madalas kong gamitin? Sagutin mo ako. Hindi niya alam. Dahil ako mismo ay ang iyong katulong. Init. Init. Lamig. Magkambal. Ang tagal ninyo akong nilinlang. Ginoong Zew, hindi namin sinasadya na lokohin ka. Dahil, Katulong na si Wen. Simula ngayon, ikaw ay tinanggal na. uminom. Uminom. Hindi na ako makakainom. Zhu Yanli, gago ka. Sabihin mo sa akin, pumalit lang ako. Ang kapatid ko ay nagtrabaho na. Hindi naman ako humiram ng pera sa kanya. Bakit siya galit na galit? Tama ka. Pare-pareho lang silang mga mula na humihila ng kariton. Walang pinagkaiba ang lalaki o babae. Pero, ang mga mula, mukhang. Sa totoo lang, hindi naman basehan ang kasarian, di ba? Wag na. Hindi naman importante. Ang importante ay, magaling ako sa trabaho ko. Batayan niya para ako tanggalin. Sabihin, may problema ba siya? Oo, may problema siya. At malaking problema ito. Pero talagang, mahal na mahal ko siya. Gwapo siya. At mayaman siya. At saka, matigas ang kanyang abs. Sobrang mahal ko talaga siya. Matulog ka na. Hoy, gising na. Hawak niya girlfriend ko. Ano ba problema niya? Sige. Naghihinagpis pa si Xiao Nuan sa pag-ibig. Pag-ibig lang yan, kalokohan. Huwag ka nang uminom. Bukas, dadalhin kita sa blind date. Gwapo yung lalaki. Akala mo may problema ako? Kailangan ko ng babaeng, hindi allergic. Dapat ba akong matuwa? Yan ang totoong problema. HMM. Hindi, kailangan kong bawiin si Xiao Wen. Paano ko siya babawiin? Ginoong Zhao, nakalimutan mo role mo. Anong role? Siyempre yung boss. Magbigay ng kotse, bulaklak, at pera. Medyo pangkaraniwan na masyado, no? Sino tong lalaking ito? Dito, Zhao. Anong ginagawa mo dito? Nasa tapat ka ng bahay namin. Bakit mo tinitignan nanay ko? Ma, Totoo nga, ngayong araw may set na magkikita si nanay sa isang gwapong tito. Ang pogi talaga nitong tito. blind date. Di ko alam na kamukha mo pala si Tito Wen. Magkamukha talaga kayo. Pareho kayong magaganda. Talaga? Lahat naman yun ang sinasabi. Pambabala. Hindi totoo. Tito Zhao, ano nang pinakikinggan mo? SHHH. Ran. Bumaba ka ng tono. Huwag kang paparinig sa kanila. Pero sabi ni nanay, hindi dapat nakikinig sa usapan ng iba. Ran. Kaya, Tito Joe, kunin mo lahat ng item dito. Pareho tayo ng kukunin. Pwede mo bang secret to? Siyempre naman. Sige. Ang ganda ng panahon ngayon. Bakit hindi tayong dalawa? Manood ng sine? May alam akong private cinema. Okay naman yun. Private cinema. Hindi naman maganda yun, di ba? Dapat mas intimate ang panonood ng pelikula. Tara na. Unang pagkikita pa lang natin, pumunta sa ganyang lugar. Nakakahiya naman. Bakit naman nakakahiya? Ang lugar na to ay mamahalin mo pagkatapos mong puntahan. Di sa ibang araw na lang. Ibang araw na lang. Andito na tayo eh. Sige na, tara na. Sabi niya ayaw niyang pumunta. Hindi mo ba naririnig, di ba? Saan ba tayo pupunta? Anong pakialam mo? Sabihin mo sa akin, may saysay pa ba yun? Huwag mo siyang pansinin. Nagkakalat lang yan. Boss ko lang siya dati. Hala! Dating boss. Pagkatapos ng lahat, edi wala palang kwenta. Sino nagsabing walang kwenta? Ako ang may kasalanan noon.
Huwag kang magalit, okay? Are, paano kayo nagkakamali? Ako ang nanloko sa inyo. Ako ang umalis. Pwede naman ninyo akong tanggalin. Karapat-dapat lang sa akin. Kung ganoon ang sinasabi mo, huwag kang magsalita ng kalokohan. Manood na tayo ng sine. Panoorin natin ng 10 pelikula hanggang umaga. Patawarin mo ako, okay? Wow, ang tapang mo pala. Ang pogi mo talaga. Mahal na mahal kita. Pakitang tao lang yan. Anong klaseng sitwasyon to? Kung hindi lang dahil, may gusto ako sa kapatid niya. Pasensya na. Hindi ko lang mapigil ang tingnan ng mukha niya. Ikaw, na may itsurang ganito, napakagwapo at tapat, tunay kang mabuting lalaki. Sige na, maging mahinahon ka, okay? Tara na. Ma, Anak, okay ka lang? Naku, Ranran, ayos ka lang? Ran. Anong nangyayari? Ran. Hala, tumawag ka sa 120. Allergy sa babae si Ranran. Kanino mo sinabi? Na-allergy sa babae si Ran. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Ganon na siya simula pagkabata. Kaya noong huli kang pumunta sa ospital, para rin sa sakit ni Ran. Pero sa bawat check-up, iisa ang resulta ng doktor. Anong resulta? Likas na kondisyon, hindi ito magagamot. Allergy sa babae siya mula pagkabata. Paano ito naging pareho? Sa katawan ko? Dok, kamusta ang anak ko? Ligtas na pansamantala. Pero posible pa rin magkaroon ng malaking pagdurugo. Kailangan yung maghanda. Maging handa kayo. Anong gagawin natin? Ranran, ito ay LA negative na dugo. Kunin mo sa akin. RH negative din ako. Maraming salamat ngayon, Ginoong Tawag mo pa rin akong Ginoong Joe. Yuan Lee. Salamat ulit sa ngayon. Sino si Yuan Lee? Ako yon. Direktang kadugo. Di mo ba alam na bawal mag-transfuse? Ginugulo mo pa lalo ang sitwasyon. Ran. Anak ko to. Allergy ako sa babae. Negative na Yunlei Hotel. 2,606. Ikaw yun nung gabing yun. Ngayon, gamitin natin ang ating taimtim na puso upang basbasan ng bagong kasal na ito. bakit nakasuot ng costume si Wenhua at si Zhou Yanli? Ngayon, may sorpresa siya para sa atin. Sana hindi naman nakakatakot yon. Bakit kayo nakatirig dyan? Bilisan nyo. Kapag nalaman kong sino nagplano nito para kay Wenhuan, hindi ko ito patatawarin. Kitang-kita kong si Aze ay nananatiling kaakit-akit. Ginoong Zhou Yanli, maaari ko bang itanong, kung nais niyong pakasalan si Binibini Wenhuan, maging mahirap man o mayaman, may sakit man o malusog, handa ka bang? Siya'y mahalin at maging tapat, hanggang kamatayan. Oo, ako'y nanunumpa. Binibining Wenhuan, maaari ko bang itanong kung nais niyong pakasalan, si Ginoong Zhou Yanli? Ako'y nanunumpa. Ngayon, hihilingin ko sa lalaking ikakasal, na magpalitan ng singsing ang kasintahan. Kaya ngayon, halika na ang lalaking ikakasal, ang magandang babaeng ikakasal.